pack ng Oreo yung nagamit ko. So, ngayon, paghihiwalayin natin yung biscuit saka yung filling. So, yan. So, dito ako mas nadadalian para dire-diretso. Para dire-diretso akong magtanggal. So, yung iba tanggal na kaya. Okay. Okay. So, pag may natira, tanggalin natin. So, yan, tatanggalin ko naman yung filling. Mamaya gagamitin din natin to. Kailangan ko lang ihiwala yung mga filling. So, itong ginagamit ko na cookies, kita mo, dalawang flavor na siya. So, yan, ganyan. Mamaya, may paggagamitan pa tayo ng mga filling. So, eto na yung mga natanggal natin na mga filling. So, eto na yung natanggal natin ng mga filling. So, set aside natin yun. So, next, etong mga tinanggalan natin ng filling is ilalagay natin dito sa Ziploc. So, kung meron kayong food processor, it's better. Pero dito wala akong food processor. So, let's do it manually. Yan. Hanap lang kayo ng ano. Para-paraan lang. Ganun naman ang mga Pinoy. Para-paraan lang para madurog to. So, ako, meron ako dito. So, I will use this one para ma-crush ito. Namutasin. Para mas madali bago ko sa i-crush ng ganun. Kailangan kasi durog na durog. Gamitin ko kaya yung juice maker. Pero wala. Gantuhin muna natin siya. Tapos, wala akong rolling pin eh. So, siguro kaya na ito. I told you guys, mahirap kapag mano-mano. Maganda talaga kapag may food processor kayo kasi sandali lang. Pero, Pinoy nga tayo. Para-paraan lang yan. Kailangan kasi madurog to ng gusto. Ayan, malapit na siyang mapili. Kasi tsaga-tsaga lang. Gusto natin ng chocolate cake. So, ayan, tsagain natin ng pagdudurog. So, ito na yung ating nagdurog na Oreo. Salin natin dun. Do you hear? Ang alaga ko, sinisigaw. Simutin lang natin. Oops, tumapon. Talagang pag nagbe-bake ka talagang hindi pwedeng wala kang tapon. Hi baby! So yan. While tapos pag nailagay na natin yan, lagyan na natin ng tablespoon nitong baking powder. And then next, let's mix hanggang halo natin mabuti yung baking powder dun sa Oreo. And then next is ilagay natin yung 1 cup of milk. And then let's mix again. Ang laki ng aking panghalo. So ayan, haluin lang natin mabuti. And then next, kapag nahalo nyo na ganito na yung consistency, lagay nyo na kung yung palaman kanina, yung filling ng biscuit. Ay, sorry. Lagyan natin yan. Tapos, haluin lang natin ulit.
natin siyang mabuti. So, after nun, kuhakot tayo ng paglalagyan natin yung pag-bake natin. So, ito, medyo malaki po daw. Kung may mas maliit nga lang yung gagamitin ko. Pero wala, ito lang available. I-grease natin to ng butter or kung oil kayo. Tapos, itong baking powder. Wala akong bilog, so ginagawa ko. Ganito, sinusukat ko na lang siya. Sinusukat ko na lang siya dito. Tapos, kinakat ko na lang. Siyempre, Pinoy, para-paraan. So, yan. Nag-grease ko na siya nitong unsalted butter. Tapos, ilagay ko na rin yung baking paper. Magpe-preheat na rin ako ng kaldero sa medium na apoy lang din. Para habang nagsasalin ako doon, umiinit na yan. So, tara, ito na yung mixture. Nilagay lang natin siya dito. Simutin natin, sayang. So, yan naka-preheat na. So, pwede na natin siyang ilagay. For about 30 to 40 minutes. So, ayan na. Nakasalang na siya. So, after 50 minutes, ito na siya. Nasundot ko na siya. So, pinansundot ko chopstick, kaya yun nakita niya may butas. So, okay lang yan kasi lalagyan natin ng ganache. Palalamigin lang natin yan. So, hindi ko muna kukunin kasi masyado mainit yan. Basta palamigin lang natin yan. Tapos, gawa tayo ng ganache. So, eto na. Malamig na siya. So, gagawa tayo ngayon ng ganache. Wala ako ditong whipped cream. So, gagamit ako nito. Sana pwede to. Tapos, meron ako dito dark chocolate. So, ito na lang yung ima-microwave ko para gawing ganache. So, iwain ko lang to ng maliliit para madali siyang malusaw dito sa microwave. Natin siya ito. First time ko lang din gagawa nitong ganache. Sana maging okay. Hindi rin ako sigurado sa gagamitin kong cream kasi alam ko whipped cream yung ginagamit. So, tigitan pa natin. Parang nakukulangan tapos sa chocolate. Gawin natin tatlo. Ayan. Tapos lagyan na natin itong siya whipped cream eh. Cooking cream daw to eh. Galing. Oops. Mukha naman siyang malapot. Siguro tama na yan. Magugas akong kamay. Tapos, i-microwave na natin. So, messy. Yan, lagyan na natin sa microwave. Sabi dito, microwave daw ng 1 minute. So, after 1 minute, eto na siya. Hindi natin siya pwedeng haluin ng maputi kasi para daw hindi mag-bubbles. So, tara, lagyan na natin siya sa cake. Ito na yung cake. So, malamig na siya. So, hindi na ako mag-guwanta sa kailangan natin pang kailangan natin. Ito na siya. Natin ang chocolate cake. Ito na siya. So, tanggalin natin yung
Tanggalin natin itong peso. So, mukha naman successful ako. Islagay natin yan. Tapos, ito na, nalagay na natin to. Simutin natin saya. Tapos ikalat lang ito natin. Ikalat lang natin hanggang dulo. Ayan, there we go. Nasa sa inyo na kung anong toppings ang gusto nyo ilagay. Ayan. Parang ako, wala akong marshmallow. Sarap sana kung may marshmallow yan para talagang pambata, diba? So, mag-iisip muna ako kung anong pwedeng pan-toppings. So, because this is an Oreo cake, so, nalagay ako ng Oreo cookies. Okay na yan. Tapos, durugin ko to. So, ito, nagdurog ulit ako ng Oreo. Yung isa nilagay ko dun. Tapos, itong isa, sprinkle ko lang sa buong gilid. Para, kahit pa paano may design, hindi naman siya bold na bold. Kunti lang. Yan. So, this is it. Ito na yung kinalabasan ng Oreo chocolate mousse cake. Hope you enjoy and kayang-kaya nyo rin itong gawin sa bahay nyo. Thank you for watching. And tandaan natin, every gising is a blessing. Bye!